Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakarami ang nagulantang sa pagbitiw ni Ping Lacson as a chairman of the Blue Ribbon Committee. Marami ang marami ang teorya kung bakit siya ay nagbitiw, pero sa bidyong ito ay narito mismo nagsasabi si Ping Lacson kung ano ang dahilan ng kanyang pagbitiw sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Dahil nga ay sa kanyang magandang pakikitungo sa mga kasama niyang senador ay hindi niya kayang itong tuligsain ang mismong mga kasama niya kasi napakarami na eh. Mayroon pang idagdag ang mga diskaya ng mga senador at si Bryce Hernandez. Kaya dito na si Ping Lacson. Meron kasi silang brotherhood diyan sa Senado eh. Kaya ang investigasyon ay patungo talaga sa Senado, ang marami na mga culprit nitong flood control scam. Kaya out of courtesy at pakikitungo at brotherhood sa kanyang mga kasama sa Senado, ito ang kanyang pangunahing rason kung bakit nagbitiw siya. Well, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, atin pakinggan, panoorin ang video courtesy ng GMA Integrated News. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Okay, so ito, bigyan natin ng reaksyon dito. Mga arkitekto, sino yan? Sino ang mga yon? Yun sina Romualdez at Saldico. Well, sa lower house yon, sa Kongreso. Sa Kamara, sila yung gumagawa ng yearly budget na tinatawag na GAA appropriation. Lalo na yung si Saldico, siya yung chairman ng appropriation committee sa Kongreso. So, siya talaga yung nakakaalam ng budget. Ngayon, bakit ang Senado ay naituro? Kasi nga, yung insertion ni Escudero na 142 billion last year, ngayong taon lang na to. Yun ang dahilan kung bakit naituro ang Senado dahil sa 142 billion, mga senador doon ang nakikinabang din. At iba rin yung pinakinabangan daw, hindi ako nagsabi niya ng Congress. At yun yung paraan ni Saldico. Busog na busog ang Kongreso, ang dinhating kapatid, hinatian ng Senado ng 142 billion, yun yung insertion ni Escudero. At hindi lang si Escudero din ang nakinabang noon, marami din nakinabang na senador. Kaya nga, hati-hati sa isang birthday cake eh. Kung cake pa yan ay hinati-hati nila eh. Sa little brother na Kongreso, big brother na Senado. Ngayon, napakahirap talaga niyan. Na ikaw yung chairman yan kasi mga kaibigan mo yan eh. 'Di ba? Anong mangyari sa buhay mo? Kalaban mo na lahat, 'di ba? Kaya mahirap 'yan. Kaya sa tingin ko mas maganda babae ang ilagay sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Babae kasi ang babae hindi masyadong hindi masyadong tumatanggap ng mga SOP. SOP kasi yan eh, kahit senador ka na hindi nanghingi, kahit senador ka na hindi gumawa ng flood scam, ay talagang bibigyan ka niyan. Parang sa LTO lang, galing sa security guard, hati-hati na sila doon hanggang sa lahat ng mga
Sa LTO, napakalaking scam din yan eh. Pero hindi bilyones ha, araw-araw lang. Diyan sa pag-process ng lisensya, ng registration, sa LTO, ng insurance, lahat dyan. Merong ano dyan, tinatawag na fixing. Security guard ang nag-fix dyan, pero hati-hati lahat. So dito naman sa Senado, big game ito, big game. Sa Kongreso, big game din yan, bilyon-bilyon. Kaya sabi ko na nga ba na mafia. Ang gobyerno natin ay mafia maliban kay PBBM. At maliban sa kukunting mga ano diyan ha, senador na hindi talaga nakatanggap. Pero majority daw eh. Tsaka sa Kongreso, majority din. At sino kayang hindi nakatanggap, no? Pagpalain sana ng Diyos. Kaya itong investigasyon na to ay palagay ko, kung hindi action ang mamamayan, ay manatili ito na kultura sa Senado at Kongreso na magnakaw. Dapat baguhin na talaga ang baguhin lahat, linisin para ang bagong gobyerno ay malinis, hindi na yung konektado sa mga scam. Katulad sa ginawa ng ating Panginoon sa panahon ni Noah, di ba? Nilinis na ang mundo dahil makasalanan yung ginawa niyang mga creatures noon ng Panginoon natin sa panahon ni Noah. Kaya nilinis niya through the great flood, yung pagbaha. Kaya naubos karamihan pero merong natira. Yun yung pamilya ni Noah, di ba? At yun yung nagpatuloy ng ating henerasyon ngayon. Grabe, ganito rin ang kultura pala natin eh. So dapat merong isang Diyos, isang makapangyarihan na gagawa sa paglinis nito. Hindi kaya ng hindi kaya ng mortal, ng tao. Grabe, ang yaman-yaman ng Pilipinas. Dami pala nating pera eh. Pinagnanakaw lang. Alright, balik tayo sa video courtesy ng GMA. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol ng panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. Ayan, so, ayan nga, sila yung nag-elect eh. So, out of courtesy, ay i-stop na ni Ping Lacson ang kanyang pagiging Blue Ribbon chairman. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Lacson na mga netizens daw na sa social media binabash siya. Binabash. Sino bang nagbash kay Ping Lacson? Ako nga, believe ako kay Ping Lacson eh. Ang nagbash diyan ay walang iba kundi yung mga trolls ng DDS. Babanatan nila kung anong balita na anti-Duterte ay babanatan kagad yan ng mga trolls. Hanggang ngayon, sumusweldo pa daw ang mga trolls eh. Pero hindi na gaanong kalakihan. Pero meron pa rin sweldo ang mga trolls. Yun yung keyboard warriors ng mga DDS na kapag may mga anti-Duterte sentiments na mga sikat na mga influencers, vloggers o news network, binanatan kagad nila yan. Papasok kagad sila doon at ang mga comment, lahat na babasa nyo ay pro-digong. Sa akin, maliit lang tayo na channel kaya wala pang babanat sa atin. Pero kapag aabot na ng 1 million tong subscribers natin, sigurado babanata na tayo. Papasukin na tayo ng mga trolls, mga kababayan. Okay, so patuloy tayo sa balita ng GMA Integrated News kung bakit nga ba naisipan ni Ping Lacson finally na magbitiw siya dahil ang gulo-gulo na daw. Kaya pakinggan natin si Ping Lacson. So pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin lang bilang chairman. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa,
yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Ito mga kababayan, nabago na naman ang ang desisyon ng mga diskaya, no? Tell all na sila ngayon hindi na naman. At bakit ngayon nagtatago yung Gudisa, yung witness na kung saan napulot ni Marcolita, no? Yung Gudisa. Nagtatago na, hindi na sumipot sa sa hearing. Merong bang nagtago o talagang nagtago 'yon? Palagay ko merong nag-advise na magtago ka na. Kasi nga ipeke yung affidavit niya na gawa ni Pitsi Espera, yun yung attorney na babae. Pinatingnan pa ngayon sa NBI kung yun ay forgery ba, yun ba ay ginawa lang ng ibang tao na signature ng affidavit. At kapag napatunayan na forgery yun, hindi yun kay Espera, kay attorney Espera, kasi tinanggi ni Espera, hindi siya pumirma eh. At kung mapatunayan na hindi, ay walang hindi tama yung o kasinungalingan yung pinagsasabi ni Gudisa na nag-deliver sila ng pera kay Romualdez. Tinatawag nila na basura. Grabe mga kababayan, no? Hay nako, Pilipinas, kung pwede lang lilipad ka agad sa Amerika at doon maninirahan, lilipat na ako kahit Australia, kahit New Zealand, kahit sa Alaska, kung kaya ko doon ang lamig. Doon ako, grabe tong Pilipinas. Walang silbi ang trabaho natin dito. Kasi taxes natin, kinukurakot lang eh. Hindi matatapos yung mga buhaya kapag hindi yan nasugpo sa panahon ngayon. At kapag aatras si Ping Lacson, umatras na eh. At kapag nawala yung investigasyon sa mga buhaya sa Senado at Kongreso, walang mangyari mga kababayan. Wala, hindi mabago ang Pilipinas. Ganon pa rin ang kultura. Nakaw dito, nakaw doon. Kaya, na lang kaya ang gagawin natin, no? Mabutit nandyan yung mga akbayan, yung mga nagproprotesta noong September 21. Kapag gano'n na walang mangyari sa investigasyon, ay baka pwedeng i-double. Pwedeng i-double yung lakas at dami ng magprotesta. Hindi nakikinig ang mga buhaya, grabe, denial to death Master of denial, katulad ng mga diskaya. Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng GMA. Talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, that's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Tsaka napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay ex-Congressman Saldico. Lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng tatlo kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Kung saan kami dadala na ebidensya, dito kami pupunta. Tama yung sinabi ni Lacson. Kung i-terminate nga, ay anong mangyari? Di ba kahit ako pro-Lacson, kapag i-terminate nila yan, ay sasabihin ko na mayroon talagang silang tinatago. Diba yun ang sinasabi ng mga netizens ngayon bakit nyo tinigil ang hearing? Ang sabi naman nila ay hindi pa nga ready yung mga diskaya, hindi pa tell all Kaya terminate muna. At isa pa ay pati yung Gudisa nagtatago na paano ipagpatuloy ang hearing. Diba kasi si Gudisa ang diba, pampasabog ng mga DDS. Kasi nga tinuturo si Romualdez. At pagkatapos ituro ni Romualdez, ituro naman nila si PBBM. Yun ang tingin ko mga kababayan. Pero wala na, nagtago na yung Gudisa. Kasi piki na yung salaysay niya at nahiya siya, no? Nahihiya si Gudisa doon sa paragraph 20. Naputol daw, hindi nakita, hindi nabasa. Grabe naman. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan sa pagbitiw ni Ping Lacson as a chairman of the Blue Ribbon Committee na ang galing-galing pa naman sana dahil detective ay nagbitiw.
At sino kaya ang ipapalit dito? Paki-comment sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. God bless the Philippines.